Kailangan Mrs. Wais kasama sina Teen, Resume at Regine. So, hindi kailangan college graduate. Basta't kakayanin yung trabaho. Sino ba yung mga kausap dyan? Kami po, direct kami to the client. So we're working with entrepreneurs sa US. Sa Amerika. Yes po. So talagang baligtad yung oras nyo. Yes. So ngayon medyo puyat kayo. Kaka-out lang kanina. Kaka-out lang. Itong mga panahon na to, dapat tulog kayo. Yeah. Not really. Kasi Oo. yun yung pinakamagandang benefit ng pagiging virtual assistant eh. So, most of us, hawak namin yung oras namin. So, Right. yun yung mga magagandang benefits ng pagiging virtual assistant. Correct. So ibig mong sabihin, habang ikaw nakaharap ka doon, ano yung mga tanong na kailangan mong sagutin, Resume? Depende siya sa in-offer mong niche sa mga client. Pwede kang mag-offer as a lead generation specialist, social media management, and you can do cold calling, appointment set. Iba-iba. Yeah. Kung ano ang gusto mo, pwedeng sales, pwedeng marketing, ayun, pwede ring Executive assistant. executive assistant, ayun. Ano ang pinakamadali? Ano yung entry point? Ano Para ang sa entry akin, point? executive assistant. Ano ang ginagawa ng isang executive assistant? Medyo general kasi yung pagiging executive assistant. So, mag-uumpisa ka sa assisting your client. Anything na admin, file creation, inbox management, calendar management, which is usual na for us, lalo na yung mga high school natin dito sa Pilipinas. Kayang-kaya natin gawin yon. May kaunting social media din siya, pero all about posting lang, creating graphics sa Canva, which is lahat ata na ngayon ng mga kabataan, even moms, nasa social media and editing our own posts. So, very minimal siyang ganon, pero all around talaga yung pagiging executive Tapos may assistant. boss din kayo. Yes. May mga boss din may kayo. client din from Napapagalitan US. din kayo? Yes. Ay, Pero ganon. very minimal, I would say. Kasi, Syempre lahat naman ng empleyado napapagalitan Pag minsan. pinapagalitan po kayo, minimute nyo lang sila. wala kaming mute wala kasi mute. Google Meet, Zoom call siya. So, Ay, hindi walang pwedeng ganon. Mapa-fire out ka, di ba, no? Papatayin Oo. po nila yung Slack, gano'n. Yung messaging. Hindi lang Ayun. work from home, work anywhere talaga kami. Work anywhere. So habang nagsha-shopping ka, andyan lang, hawak mo lang Yes. laptop mo, ganyan, pwede. Actually, we're doing is, for example, we have like calls, important calls, and nasa grocery, we can do it also. Ay! So naririnig-rinig na yon nung kausap mo. Pero ang kausap nyo, Inglesan talaga. Kailangan marunong ka mag-English. Yes. Yon ang importante, ano? Meron Yes, bang- pero hindi po lahat kailangan ng communication talaga. Some kailangan lang written, na magaling ka mag-English written. Through chat, email. Ayun. It depends on the role po. Lalo na pag data entry ka lang, di mo naman kailangan magsalita ng English. Pwede Or ka ba- social media, hindi rin po kailangan. Pero pwede kang pumili ng oras o hindi? Yes, depende rin kasi sa kliyente na makukuha mo in the US. Some hindi po nire-require na time nila, lalo pag social media, output-based kasi. Kailangan mo lang mag-create ng videos, mag-edit ng graphics, ganito, ganyan. So, output-based, as long as may natapos ka for your 4 hours, anytime mo siya pwedeng gawin. And you are paid by the hour, the day, or what? The month? Depende din siya sa contract mo sa client. Pero ang pinaka-common is hourly talaga. Hourly. Yes. Hourly. Yes. Magkano kada oras? Minimum na ata ang $7 an hour ngayon. $7 an hour. Magkano yon? 300. Parang minimum wage na yata yun. 1 hour pa lang yun, parang whole day na Oo, minimum wage kasi ngayon 700 pesos. $7 is already, di ba? So parang di ba? Parang 420 an hour times so many hours. 8. Di ba? Saan ka pa?